Hari ng mga Diyos Kabanata 8. Sa puntong ito, si Zhao Feng ay nagdulot ng galit ng karamihan, kaya maaari rin siyang sumang-ayon. Good. May lakas ng loob ka. Tuwang-tuwa si Zhao Yu na ang kanyang plano ay nagtagumpay ng napakadali. Akala niya ay tatanggihan ito ni Zhao Feng at magkakaroon ng away, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kaagad ang pagsang-ayon ng isa. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, kung natalo si Zhao Feng sa archery, maaari lang siyang humingi ng tawad at magkaroon ng paraan para makaalis sa nakakahiyang sitwasyong ito. Ate Yufei, bakit hindi ka mag-judge? Nakangiting sabi ni Zhao Yu kay Zhao Yufei. Sa mga tuntunin ng talento at paglilinang, si Zhao Yufei ay isa sa pinakamagaling sa karamihan, kaya siya ay talagang kwalipikado. Okay. Tumango si Zhao Yufei, ngunit hindi gaanong nagpakita ng interes. Sa kanyang pananaw, si Zhao Yu ay isa sa nangungunang 3 sharpshooter sa clan, at hindi siya kayang talunin ni Zhao Feng. Hindi nagtagal, isang bakanteng espasyo ang naalis sa archery field. Sina Zhao Yu at Zhao Feng, bawat isa ay may hawak na busog, ay nakatayo sa gitna ng field. Mayroong 12 ng mga alagad mula sa angkan na nanunood ng palabas. Ngayon, kasama si Sister Yufei dito, tiyak na ipapakita ni Zhao Yu ang kanyang trump card. Ang ilang mga mamamana ay puno ng pag-asa. Walang suspense sa kinalabasan ng tunggalian na ito. Sa halip na sabihin na ito ay isang archery competition, ito ay mas katulad ng isang solo performance ni Zhao Yu. Halika, tumawag si Zhao Yu ng ilang kabataan para magdala ng 4 na target. Hindi nagtagal, ang 4 na target ay nakahanay sa isang tuwid na linya. Ang distansya sa pagitan ng bawat target ay 10 metro. Si Zhao Feng ay nalilito. Wala siyang masyadong alam sa archery, at ngayon lang siya nagsimulang matuto nito. Dahil napakaraming tao dito ngayon, ipapakita ko ang aking kakaibang kakayahan, Eagle Arrow Stream. Ngumiti si Zhao Yu. Eagle Arrow Stream. Ang mga nakapaligid na junior ay tuwang-tuwa at umaasam. Maging si Zhao Yufei ay nagpakita ng kaunting interes. Sa ilalim ng tingin ng lahat, naglakad si Zhao Yu patungo sa 4 na target. Dahil ang 4 na target ay nasa isang tuwid na linya, ayon sa isang normal na anggulo ng view at archery, ang isa lamang sa harap ang maaaring tamaan ng isa. Huminga ng malalim si Zhao Yu at naglabas ng 4 na arrow mula sa kanyang quiver. Pupunta ba siya sa? Nagulat ang lahat. Sa sandaling ito, ang longbow sa kamay ni Zhao Yu ay halos mahayla sa hugis ng isang kabilugan ng buwan, pahilig patungo sa kalangitan. 4 na palaso ang sabay na inilagay sa bowstring. Maraming tao ang huminga ng malamig. Sa susunod na sandali, whoosh, 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 whoosh. 4 na palaso ang palm unit sa hangin at bumuhit ng 4 na matutulis na arko sa kawalan. Lumipad sila ng mataas sa langit at pagkatapos, tulad ng mga agila, ay lumundag. Puff, puff, puff. Halos sabay-sabay, tumpak na tumama ang 4 na arrow sa bullseye ng 4 na target. Diyos ko, lahat ng nasa eksena ay nagulat at napasigaw sa pagkagulat. Kaya ang mga arrow na ito ay hindi lumipad sa isang tuwid na linya, ngunit sa isang arko. Dahil sa impluwensya ng gravity, sila ay bumaba at tumama sa mga target. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang tilapo ng 4 na arrow. Ang huling resulta ay nabigla sa kanyang kaibuturan. Eagle Arrow Stream. Nagulat ang lahat at hindi mapakali ng matagal. Anong mahusay na archery? Ang mga mata ni Zhao Yufei ay puno ng pagtataka. Ginawa ko ang sarili ko. Nakita ni Zhao Yu ang ekspresyon ni Zhao Yufei at lihim siyang natuwa. Anak, ikaw na. Nang matapos ni Zhao Yu ang kanyang demonstrasyon, lahat ay tumingin kay Zhao Feng nang may panunuya at awa. Walang naniniwala na ang archery ni Zhao Feng ay may kukumpara kay Zhao Yu. Pag-iisipan ko. Kinuha ni Zhao Feng ang busog at isinama sa kanyang isipan ang nilalaman ng Rapid Meteor Arrow. Hindi nagtagal ay nakagawa siya ng conclusion. Kung gusto niyang manalo laban kay Zhao Yu sa pamamagitan ng archery, kailangan niyang matutunan ang Rapid Meteor Arrow sa loob ng ilang araw para magkaroon ng pagkakataon. Dahil iyon ang kaso, hindi siya maaaring manalo laban kay Zhao Yu gamit ang mga normal na pamamaraan. Lumipat ang tingin ni Zhao Feng sa kalangitan at sa archery field. Hindi nagtagal ay nakagawa siya ng desisyon. Sige, magsisimula na ako.
Dahan-daang naglabas ng palaso si Zhao Feng mula sa kanyang pala. Ang unang araw, hinailan niya ang bowstring at casual na ipinutok ito sa langit. Anong ginagawa niya? Natigilan ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang matinis na hiyaw ang nagmula sa langit. Puff! Isang itim na anino ang nahulog mula sa langit. Napatingin ang lahat at nagulat sila. Ito ay talagang isang ligaw na gansa. Hindi naman masama ang archery ng batang ito. Madali niyang mabaril ang isang ibon sa langit. Laro ng bata. Ang mukha ni Zhao Yu ay puno ng pang-aalipusta. Sa katunayan, hindi masama ang pagganap ni Zhao Feng. Gayunpaman, kumpara sa kanyang eagle arrow style, ito ay hindi lamang isang antas na mas mababa. Deng! Deng! Si Zhao Feng ay magkasunod na nagpaputok ng isa pang dalawang arrow. Sa tuwing pumutok siya ng palaso, matagumpay niyang napatay ang isang maya, oriole, at iba pang mga ibon. Anak! Itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Mabilis na umamin ng pagkatalo at humingi ng tawad. Isang mamamana ang naiinip. Malapit na yung feeling. Hindi siya pinansin ni Zhao Feng. Sa pamamagitan ng pagsasanay kanina, natagpuan niya ang pakiramdam. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at ginamit ang kaliwang mata para kumuha ng hangin. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaliwang mata ay bahagyang kumislap na may mahinang berdeng kinang. So, isa pang anino ng palaso ang palm unit sa hangin sa bilis ng kidlat. Bang! Isa pang itim na anino ang nahulog mula sa langit. Ngumisi si Zhao Yu nang hindi nagsasalita. Pero maya-maya lang, may sumigaw. Oh my God! Ang palasong ito ay nagpabagsak talaga ng dalawang maya. Bulalas ng isang mamamana. Nang marinig ito, tumingin si Zhao Yu at talagang natagpuan na ang palaso ay tumusok sa katawan ng dalawang maya ng sabay-sabay. Pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Bulalas ng maraming tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Yu. Hindi niya inaasahan na si Zhao Feng ay may ganoong kataas na kasanayan sa archery. Ang pagpatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato ay kabilang sa maalamat na kasanayan sa archery. Hindi ito magagawa ng mga normal na mamamana. Kahit si Zhao Yu ay walang gaanong tiwala. Nakadepende ito sa swerte. Ang mga maya ay maliit sa laki, malayo sa isa't isa, at lumilipad sa himpapawid. Ang target ay palaging nasa isang gumagalaw na estado. Upang makapatay ng dalawang maya sa isang arrow, ito ay maihahambing sa eagle arrow style, ni Chi Yu. Sabi ng isang mamamana, ito lang ang pampaganya. Ngumiti si Zhao Feng. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Maaaring si Zhao Feng ay may mas mahusay na kasanayan sa archery. Hindi nagpaliwanag si Zhao Feng. Dahan-dahan niyang hinayla ang busog at binaril sa target na 50 metro ang layo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi naintindihan ng lahat. 50 metro ay katumbas ng 100 hakbang. Ang pagtama sa target sa loob ng 100 hakbang, kahit na tumama ito sa bullseye, ay walang halaga kumpara sa eagle arrow style at pagpatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Swoosh! Si Zhao Feng ay bumaril ng palaso, tumagos sa hangin at tumama sa target na 50 metro ang layo. Bang! Bahagyang nanginig ang target, ngunit hindi tumama sa bullseye ang pana. Ito ay kahit nasa gilid ng target. Lumalabas ang pawis sa noo ni Zhao Feng habang nakahinga siya ng maluwag. Hahaha, ang arrow na ito ay muntik nang makalampas sa target. Tumawa ng malakas ang ilan sa mga nakababatang kapatid sa audience. Hindi maiwasan ni Zhao Yu ang makaramdam ng saya. Hindi kaya napalampas ang palaso ni Zhao Feng. Maraming tao ang nag-alinlangan at tumingin kay Zhao Feng, ngunit ang huli ay mukhang kalmado. Bilang notaryo, nagpakita ng pagtatanong si Zhao Yufei. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang palaso ni Zhao Feng. Malalaman nyo guys kapag nakita nyo na. Tiwalang sabi ni Zhao Feng. Nang marinig ito, lahat ay naglakad papunta sa harapan ng target. Sa gilid ng target, may palaso na medyo nanginginig pa. Hinayaan ni Zhao Feng ang isang mamamana na hilahin ang palaso. Napatingin ang lahat sa palaso. Napakabilis, nabunot ang palaso. Sa ulo ng palaso, may itim na bangkay na kasing laki ng gisantes, na may mga bakas ng dugo. Ano ito? May natigilan. O aking Diyos! Ito ay isang langaw. Isang langaw. Gulat na sigaw ng isang alagad ng pamilya. Ano ba? Marami sa mga mamamana na naruroon ay nakausli ang kanilang mga mata, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla.
Oh my God! Pumapatay ng langaw mula sa 100 hakbang ang layo, paano niya ito nagawa? Ang pagsisikap na makakita ng langaw mula sa 100 hakbang ang layo. Nagkagulo ang hanay ng archery. Paano? Paano ito posible? Mapatla ang mukha ni Zhao Yu, nakatitig sa bangkay ng langaw, natulala siya. Kung ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, maaari pa rin siyang maging maswerte. Ngunit ang pumatay ng isang maliit na langaw mula sa 100 hakbang ang layo, hindi niya ito magagawa. Napakaliit ng punteriya ng langaw, hindi ito nakikita ng mga mata ng isang normal na tao mula sa 100 hakbang ang layo. Ang labanan ng mga kasanayan sa archery ay mabilis na natapos. Kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, ay malinaw. Ang nanalo sa archery competition na ito ay si Zhao Feng. Nakabawi si Zhao Yufei mula sa kanyang pagkabigla, tumingin kay Zhao Feng na may komplikadong ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na tumingin siya kay Zhao Feng ng direkta. Ang binata sa kanyang paningin ay kalmado at tahimik, na may malabong ngiti sa kanyang mukha, siya ay may alindog na higit pa sa kanyang mga kapantay. Pwede na ba akong umalis? Nag-walk out si Zhao Feng, iniisip ang sarili niyang negosyo. Ang mga tao sa malapit ay sadyang gumawa ng paraan para sa kanya. Karamihan sa mga alagad ng pamilya sa hanay ng archery ay nagsanay ng archery. Ang mga kasanayan sa archery ni Zhao Feng ay nakumbinsi sila, kahit si Zhao Yu ay walang masabi. Sa pagdaan sa karamihan at paglalakad palabas ng archery range, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng. Ang paglalakbay ngayon sa archery range, bagamat may mga paikot-ikot, marami siyang natamo. Katulad ng paglabas ni Zhao Feng sa archery range. Hahaha, Zhao Feng, sa wakas natagpuan na kita. Isang ligaw at walang pigil na tawa ang umalangaw-ngaw. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumapit ang 3 kabataan, na hamarang sa daanan ni Zhao Feng. Ang pinuno ay isang kabataang nakaitim na may makapal na kilay at malatigre na mga mata, na nagpapakita ng tagumpay. Si Zhao Kun iyon. Bastard, natalo kita sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gagawin kong tanggapin mo ang iyong pagkatalo at humingi ng awa. Dinilaan ni Zhao Kun ang kanyang mga labi, isang bakas ng kasamaan ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hinanap niya si Zhao Feng, hindi lamang para talunin siya ng patas, ngunit gusto rin niyang turuan siya ng leksyon. Ito ay dahil natalo siya ni Zhao Feng sa isang galaw, na isang malaking kahihiyan sa kanya. Napansin ni Zhao Feng na si Zhao Kun ay nagdala ng 2 katulong, na parehong nasa 2nd ranggo ng martial path. Pinagmamasdan siya ng mga ito mula sa kaliwat kanan, na pinipigilan siyang makatakas. Ate Yuhan, mukhang may problema ang Zhao Feng na iyon. Sabi ng isang babae sa tabi ni Zhao Yufei. Sa sandaling ito, napansin ng maraming tao sa hanay ng archery ang abnormalidad. Si Zhao Yu, na natalo sa kompetisyon ng archery, ay may maningning na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa harap ng problema, hindi natakot si Zhao Feng, at diretsyong sinabi, halika. Nakalak na kabanata.